Ang sampal ay dumating ng napakabilis. Wala akong panahon para makapagreaksyon. Lumipad ang aking salamin. Nabasag sa makintab na sahig ng Grand Ballroom, habang 130 na bisita ang nanood sa ganap na katahimikan. Sumakit ang aking pisngi, pero ang sakit sa aking dibdib ay mas matindi pa. Si Julieta, ang aking manugang, ang nagsampal sa akin sa araw ng kanyang kasal, dahil ayaw kong ibigay ang susi ng aking kondo unit. Yan ang napapala mo sa pagiging makasarili. Sigaw niya sa akin sa harap ng lahat. Isang babaeng kasing tanda mo, hindi na kailangan ng ganoong kalaking espasyo. Ang katahimikan pagkatapos ay nakakabingi. Walang lumapit para tulungan ako, habang nakayuko akong nanginginig na pinupulot ang sirang salamin. May mga bisitang tumingin sa iba, nahihiya. May mga bumubulong-bulungan, pero walang-wala man lang. Talagang walang dared na ipagtanggol ang kawawang matandang biyenan na ngayon ay pampublikong napahiya. Ang anak kong si Eduardo ay nakatayo lang na parang estatwa. Nakatitig sa sahig na parang hindi ako umiiral. Hindi ka na welcome dito. Patuloy ni Julieta, habang pinapakinis ang kanyang perpektong wedding gown. Kailangan namin ni Eduardo ng privacy para simulan ang bagong buhay. Perfect sa amin, yang kondo mo habang naghahanap kami ng mas maganda. Puro lason ang kanyang mga salita. Sa loob na maraming buwan, tinitiis ko ang mga pang-insulto niya sa aking mga damit na lumana, sa aking lumang kotse, sa aking simpleng pamumuhay. Pero ito na ang lumagpas sa linya na hindi dapat hinipuan. Dahan-dahan akong tumayo. Nararamdaman ang lahat ng mga mata na parang mga talim. Tumulo ang luha sa aking mukha. Pero may isang bagay sa loob ko na nagbago ng tuluyan. Ang sampal na iyon ay hindi lang pisikal na sakit. Ito na ang huling patak. Sa loob ng maraming taon, nanatili akong tahimik, namumuhay ng may kababaang loob at pag-iingat. May mga lihim ako na walang nakakaalam. Kahit ang sarili kong anak. Habang dahan-dahan akong lumakad patungong labasan, bumuhos sa aking isipan ang mga alaala ng nakaraang mga buwan. Naalala ko noong unang pumunta si Julieta sa aking kondo, 2 taon na ang nakaraan. Biglang bumagsak ang kanyang mukha nang makita ang aking simpleng tahanan. Ang mga lumang muebles, ang maliit na kusina. Seryoso, dito nakatira ang nanay ni Eduardo. Tanong niya sa kanya, sapat ang lakas para marinig ko. Mula noon, bawat pagbisita ay parang tahimik na pagdurusa. Aurora, dapat lumipat ka na sa mas maliit na lugar. Sabi niya sa akin 3 buwan na ang nakaraan sa isang family dinner. Sa edad mo, hindi mo na kaya pang panatilihin ang ganoong kalaking kondo. Saka kami ni Eduardo, nagbabalak na magkaanak. Kailangan namin ng mas malaki. Ang peking ngiti niya ay hindi nakakadayang kahit sino maliban sa anak ko. Na para bang nawawala ang pagkatao tuwing nagsasalita siya. Parang pupet na lang. Unti-unti nang lumala ang mga pang-insulto. Una, tungkol sa damit ko. Aurora, wala ka bang mas moderno? Sunod, ang coats ko. Ang tanda na niyan, delikado yan. Tapos, ang part-time ko sa maliit na flower shop sa bayan. Hindi ko maintindihan bakit nagtatrabaho ka pa sa edad mo. Hindi ba dapat nagpapahinga ka na? Bawat salita ay maliliit na lason na sumasaksak sa aking pagpapahalaga sa sarili. Aurora Santos ang pangalan ko. 68 anyos na ako. At buong buhay ko ay mas pinili ko ang pagiging simple kaysa pagyayabang. 3 araw sa isang linggo ako sa flower shop. 10 taong gulang ang kotse ko. Sa ukay-ukay at department store sale ako bumibili ng damit. Sa panlabas na mundo, lalo na kay Julieta, ako ay isang ordinaryong biyuda na may fixed pension lang. Pero yan mismo ang imahe na maingat kong nilinang sa loob ng mga dekada. Walang alam ang mga taong nakatingin sa akin nang may awa na ganap na naiiba ang buhay ko noon bago namatay ang asawa ko. Si Roberto, ang asawa ko, ay hindi ordinaryong empleyado gaya ng akala ng lahat. May sadyang desisyon kaming mamuhay ng simple. Itago ang tunay naming yaman. Protektahan ang privacy ng pamilya sa paraang napatunayan kong prophetic. Habang lumalabas ako ng ballroom, ang mga usapan ng mga bisita ay sumusunod sa akin na parang nakalalasong ulap. Kawawa naman, mukha siyang mahina. Bulong ng tiyahin ni Julieta. Tama ang bride. Hindi na kaya pang mag-isa ng babaeng iyon. Dagdag ng pinsan ni Eduardo. Dapat nasa home for the aged na siya. Hindi nakatira mag-isa. May isa pang bisita na nagkomento ng may peke na habag. Bawas salita ay parang acid sa bukas na sugat. Ang lamig ng aircon ng ballroom ay laban na laban sa nakalulunod na init sa aking dibdib. Nanginginig ang mga kamay ko habang hinahanap ang cellphone sa aking lumang itim na bag. Bag na 5 taon ko nang ginagamit, hindi dahil hindi ko kayang bumili ng bago, kundi dahil natuto akong pahalagahan ang praktikal kaysa hitsura. Bagay na malinaw na hindi kailanman maiintindihan ng manugang ko. Tinawagan ko ang numerong kabisado ko.
Numero na mahigit 1 taon ko nang hindi ginamit dahil umaasa akong hindi na kailanman kakailanganin. Carlos, si Aurora ito. Puntahan mo ako agad dito sa Royal Palms Ballroom. Ngayon din. Dalhin mo ang mga dokumentong alam mo. Panahon na para malaman nila ang totoo. Nanginginig ang boses ko, pero may tigas na matagal ko nang hindi naramdaman. Sigurado ka ba talaga, Ginang Santos? Tanong ni Carlos sa kanyang profesional, pero may pag-aalalang tono. Kapag ginawa na natin ito, wala nang balikan. Tumingin ako sa ballroom sa huling pagkakataon. Nakita ko si Julieta na tumatawa kasama ang mga kaibigan. Malamang kinukwento kung paano niya napahiya ang walang kwentang biyenan. Si Eduardo ay katabi niya. Nakangiti ng mahina. Walang bahid man lang ng pagsisisi sa nakita niya. Siguradong sigurado, sagot ko. 30 minuto lang, Carlos. Hindi na higit. Binaba ko ang telepono at naglakad patungong kotse ko nang may determinasyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ibinababa ko na ang maskarang ginamit ko para protektahan ang pamilya ko. Sa unang pagkakataon, makikilala nila ang tunay na Aurora Santos. At kapag nangyari iyon, kapag tumama na ang katotohanan sa perpekto nilang peking mundo, maintindihan nila ang tunay na kahulugan ng salitang pagsisisi. Tahimik ang parking lot, iluminado ng mga street light na nagbibigay na mahahabang anino sa pagitan ng mga kotse. Naupo ako sa aking lumang sedan at naghintay ng 30 minuto para permanenteng magbago ang buhay nila. 30 minuto para malaman nila na ginawa nila ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay nila sa pagpapahiya sa babaeng lihim na nag-aalaga sa kanila nang higit pa sa may isip nila. Habang naghihintay ako sa kotse, parang avalanche ang pagbuhos ng mga alaala kung paano ako napunta sa sandaling ito. Nagsimula lahat ng eksaktong 2.5 taon na ang nakaraan nang dumating si Eduardo sa aking kondo na may nerbiyos na ngiti na kilalang-kilala ko mula nang bata pa siya. Nay, may gusto kitang ipakilala na napaka-espesyal, sabi niya. At naroon si Julieta, perpekto ang buhok, designer ang damit, at ngiti na hindi umabot sa mga mata. Mula pa sa unang sandali, alam ko nang may mali. Ang paan ng pagtingin niya sa kondo ko. Sinusuri ang bawat sulok ng may nakatagong paghamak. Nagsabi na sa akin ng lahat tungkol sa tunay niyang layunin. Ang cozy naman, bulong niya habang tinitingnan ang second-hand kong muebles at kupas na kurtina. Ibig sabihin ay kabaligtaran. Si Eduardo, ganap na binulag ng akala niyang pag-ibig. Hindi napansin ang pang-insulto sa tono niya. Ang unang dinner na yon ay tahimik na sakuna. Halos hindi niya ginalaw ang pagkaing mahal na mahal kong inihanda. Kesyo nagbabantay daw siya ng figure. Nang tanungin ko siya tungkol sa pamilya niya, nagbigay siya ng pabababa na sagot. Pero hindi bago tinanong ako tungkol sa kalagayan ko, sa pera na nakakabahala ang pagka-curious. At paano ka nakakaraos sa pensyon ng biyuda lang? Aurora. Dapat mahirap yan sa ganoong kaliit na halaga. Sabi niya nang may peking pag-aalala. Hindi alam ni Julieta na sinusuri ko rin siya ng ganoon din. Sa mga sumunod na buwan, napansin ko ang mga pattern na nagbigay sa akin ng high alert. Tuwing pumupunta sila sa kondo ko, may comment siya kung gaano ka-outdated ang lahat. Na dapat daw mas maganda ang mararating ko sa golden years ko. Pero laging nakatigil ang mga mata niya sa mga detalye talaga. Ang prime location ng building, ang panoramic view sa balcony, ang laki ng mga kwarto. Isang araw, habang nasa banyo si Eduardo, narinig ko siyang mahinang nagsasalita sa phone sa kusina ko. Ma, nasa super expensive area ang kondo ng nanay niya. Kung mapapalipat ko siya sa mas maliit, pwede muna kaming tumira doon hanggang makahanap kami ng sarili. Matanda at naive naman siya. Baka magpasalamat pa sa amin sa pagtulong. Parang kutsilyo ang mga salita niya. Pero pinanatili ko ang composure ko nang bumalik siya sa sala. Nagkunyaring inosente. Mula noon, bawat pakikipag-ugnayan kay Julieta ay naging maingat na palabas sa magkabilang panig. Nagkunyaring concerned daughter-in-law siya na nag-aalala sa biyenan. Habang nagkunyari akong matandang mahina na nangangailangan ng gabay. Pero sa loob, nagtitipon ako ng impormasyon. Pinapanood ang mga galaw niya. Naiintindihan ang tunay niyang motibo. Parang chess game kung saan akala ng bawat isa ay sila ang panalo. Ang mga sumunod na buwan ay nagdala ng unti-unting pagtaas ng kanyang mga pagmamanipulete. Una, mga subtle suggestion. Aurora, nakakita ako ng magagandang apartment para sa mga matatanda na all-inclusive, walang maintenance. Tapos dumating ang mas direct pressure. Hindi mo na kaya mag-isa sa edad mo. Delikado yan. Paano kung mahulog ka at ilang araw bago matagpuan? Bawat argumento ay dinisenyo para maparamdam sa akin na walang kwenta at walang kakayahan. Si Eduardo, ang sarili kong anak,
Nagsimulang ulit-ulitin ang parehong mga parirala na parang train parrot. Nay, tama si Julieta. Baka mas maganda kung mag-transfer ka sa mas manageable na lugar. Ang makita siyang unti-unting nagiging pupet ng babaeng iyon ay mas masakit kaysa anumang direct insult. Ang anak na pinalaki ko ng may labis na pagmamahal at sakripisyo ngayon ay nakikita ako bilang hadlang sa kanyang kaligayahan. Lumala ang psychological campaign pagkatapos nilang ianunsyo ang engagement. Mas madalas ang pagbisita pero mas tense rin. Nagsimula nang magdala si Julieta ng real estate magazines at brochures para sa senior communities. Nagsusurvey lang ako para sa iyo, Aurora. Gusto ko lang masigurado na may best quality of life ka. Sabi niya habang ikinakalat ang mga materyales sa coffee table ko na parang business negotiation. Pero may sarili rin akong research. Isang hapon, nang lumabas sila para sa wedding errands, tinawagan ko ang dating kaibigan sa real estate. Amelia, may ipapakiusak akong imbestigahan. May couple na sobrang interested sa kondo ko. Gusto ko malaman ang tunay nilang financial situation. Ang natuklasan ko ay nakakalamig sa buto. Si Julieta at Eduardo ay lubog na lubog sa utang. Ang kasal na pinaplano nila ay higit $3 milyon. Fully financed sa credit cards at personal loans. Ang inuupahang apartment nila ay malapit ng ma-evict dahil sa hindi pagbayad. Ang mga luxury cars nila ay financed na hindi nila kaya ang monthly. Ang lifestyle nila ay puro fakade na nakabase sa nakalulunod na utang. Lahat ay nagkaroon ng saysay. Ang pagmamadali sa kasal, ang pag-insist na lumipat ako, ang palaging comment tungkol sa economic vulnerability ko. Hindi pag-ibig ang nagbuklod sa kanila. Ito ay desperadong pangangailangan na makahanap ng solusyon sa financial problems nila. At ang kondo ko na nasa pinaka-eksklusibong area ng Maynila ang kanilang lifeline. Parang sampal sa kaluluwa ang revelation. Ang anak ko, ang batang pinalaki ko sa values ng honesty at hard work, pumili ng madaling landas ng manipulation at panloloko. Pinayagan niya ang ambisyosong babae na kumbinsihin siya na tingnan ang sariling ina bilang resource na pwedeng exploit kaysa tao na dapat mahalin at igalang. Sa mga linggo bago ang kasal, naging mas agresibo ang mga attempt nila. Aurora, hindi ka na pwede maging selfish, sabi sa akin ni Julieta 3 araw bago ang ceremony. Kami ni Eduardo, ang dami naming nasakripisyo para sa kasal na ito. Ang least na magagawa mo ay tulungan kami sa housing. Ang mga salita niya ay hindi na nagdadala ng maskara ng peking pag-aalala. Direct demand na disguised bilang family favor. Nang gabing iyon, gumawa ako ng desisyon na magbabago ng lahat. Tinawagan ko si Carlos, ang financial advisor ko, at ang tanging lalaking lubos kong pinagkakatiwalaan mula nang mamatay si Roberto. Carlos, ihanda mo ang mga dokumento. Malamang malapit na akong mag-reveal ng impormasyon na matagal ko nang itinatago. Agad nagseryoso ang boses niya. Ginang Santos, sigurado ka ba na tama ang timing? Babala niya sa karunungan ng taong humawak ng affairs ko ng mahigit 10 taon. Kapag naging public na ito, hindi na pwede bawiin. Maaring maging devastating sa family relationships. Pero nagdesisyon na ako. Ang pamilyang sinubukan kong protektahan sa pamamagitan ng katahimikan ay pumili na magtraidor sa akin. At ngayon, nakaupo sa kotse ko sa parking lot ng ballroom. Naghihintay kay Carlos na may dalang dokumento na magbabago ng lahat. Napagtanto ko na dumating na ang moment of truth. 25 minuto na lang at malalaman ni na Julieta, Eduardo, at lahat ng bisitang tumingin sa akin ng may awa kung sino talaga si Aurora Santos. 25 minuto na lang at guguho ang perpekto nilang mundo na nakabase sa kasinungalingan at kasakiman na parang bahay-bahayan sa buhangin. Ang night breeze ay humhip sa mga dahon ng puno sa paligid ng parking lot. Gumagawa ng mga sumasayaw na anino sa ilalim ng ilaw. Kakaiba ang poetic na sa ganoong magandang gabi. Maraming ilusyon ang malapit ng mamatay ng tuluyan. 20 minuto na lang mula nang tawagan ko si Carlos. At bawat segundo ay parang eternity. Mula sa kotse ko, nakikita ko ang golden lights ng ballroom. Naririnig ang masayang tugtugin at tawa na lumalabas sa bukas na bintana. Surreal isipin na sa ilang minuto lang, ang celebration na iyon ay magiging bangungot para sa main characters. Isinara ko ang mga mata at pinayagan ang pinakamasakit na alaala ng nakaraang buwan na bumuhos sa isip ko. Kailangan kong maalala kung bakit ako napunta sa point of no return na ito. Ang pinakamalaking humiliasyon ay nangyari 2 linggo bago ang kasal sa tinawag ni Julieta na important family meeting. Dumating siya sa kondo ko, kasama hindi lang si Eduardo, kundi pati ang mga magulang niya. Isang perpektong planned ambush. Aurora, gusto naming makipag-usap tungkol sa future mo. Simula na nanay ni Julieta.
isang maarte na babae na tumingin sa akin na parang nakakainis na insekto. Naniniwala kami na panahon na para gumawa ka ng responsible decisions tungkol sa buhay mo. Patuloy ng tatay ni Julieta. Matipunong lalaki na sinurvey ang kondo ko na parang appraiser na nagsusuri ng property. Sa edad mo, nakatira mag-isa sa ganoong kalaking lugar ay hindi lang hindi kailangan, delikado pa. Paano kung may medical emergency at ilang araw bago matagpuan? Rehearsed ang mga salita nila. Perpekto para maging spontaneous. Si Eduardo ay tahimik sa buong usapan. Tumatango lang paminsan-minsan na parang well-trained puppet. Ang makita siyang nakaupo roon, katabi ng pamilyang tinatrato ako na parang hadlang, ay parang pinapanood ko ang araw na pinalaki ko na namamatay sa harap ng mga mata ko. Nay, sabi niya sa wakas sa boses na hindi ko nakilala. Tama sila. Nag-usap kami ni Julieta, at sa tingin namin mas maganda para sa lahat kung lilipat ka sa mas apropriate sa edad mo. Apropriate sa edad ko. Ulit ko, nararamdaman ang galit na nagsisimula ng kumulo. At sino ang magdedesisyon kung ano ang apropriate para sa akin? Kayo. Nagpalitan ng knowing look ang nanay ni Julieta sa asawa niya, na parang pinatunayan ng mga salita ko ang nauna na nilang pinag-usapan. Aurora, naiintindihan namin na mahirap tanggapin ito. Pero kailangan mong isipin kung ano ang best para kina Eduardo at Julieta. Kung ano ang best para sa kanila. Bulong ko, nagsisimula ng maunawaan ang tunay na laki ng conspiracy na hinabi sa likod ko. At ipagbalagay ko na perfect sa kanila ang kondo ko para simulan ang married life nila. Diba? Ang awkward silence na sumunod sa tanong ko, ang buong sagot na kailangan ko. Pinlano nila ang bawat detalye ng conversation na ito. Bawat argumento, bawat psychological pressure. Si Julieta ang kumuha ng kontrol sa sandaling iyon. Ginamit ang buong arsenal niya ng emotional manipulation. Aurora, hindi lang naman tungkol sa kondo ito. Tungkol din sa well-being mo. Nag-research kami. Nakakita kami ng napakagandang residence para sa mga katulad mo. May 24-hour medical services, social activities, prepared meals. Makakakilala ka ng mga taong nakakarelete sa pinagdadaanan mo. Nakakasuka ang peking ngiti niya. Pinagdadaanan ko. Tanong ko, nagkunyaring litong-lito. At ano nga ba ang akala mo ang pinagdadaanan ko? Julieta. Tumingin siya kay Eduardo para sa suporta bago sumagot. Well, loneliness, financial uncertainty. Takot na hindi mo na kaya pang-alagaan ang sarili mo. Normal yan sa edad mo, Aurora. Hindi mo kailangang ikahiya ang pangangailangan ng tulong. Ang lakas ng loob ng 28 anyos na babaeng ito na sabihin sa akin kung ano ang normal sa edad ko ay nagpatigil sa akin sandali. Pero nakakita ako ng isang bagay sa mga mata niya na nagpalamig sa akin. Ang absolute certainty na may karapatan siya sa buhay ko, sa bahay ko, sa mga desisyon ko. Sa kanya, hindi na ako tao na may autonomy, kundi hadlang na kailangang alisin na may kaunting resistance hanggat maaari. Nag-run na kami ng numbers. Patuloy ng tatay ni Julieta. Bumunot ng folder na malinaw na prepared na nila. Ang halaga ng residence ay mga 150,000 sa isang buwan. Sa pagbebenta ng kondo mo, sapat iyon para maraming taon, at may matitira pa para, well, matulungan sina Eduardo at Julieta sa initial marriage expenses. Narito na, ang hubad na katotohanan. Hindi tungkol sa well-being ko o safety ko. Tungkol sa pera. Tungkol sa gawing cash ang tahanan ko para pundohan ang unsustainable lifestyle nila. At kung tumanggi ako, tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Aurora, sabi ni Eduardo, parang rehearsed ang boses. Sana hindi na kailanganin ng mas drastic measures. Pero kung mag-decline ang mental health mo, hanggang hindi mo na kaya gumawa ng rational decisions. Malinaw na malinaw ang implicit threat. Kung hindi ako voluntaryong sumangayon, hahanapin nila ang legal ways para ideklara akong incompetent. Nag-research sila. Nagplano sila. Inihanda nila ang lupa para kunin ang lahat ng ari-arian ko sa puwersa kung kinakailangan. Ang anak na pinalaki ko ng may labis na pagmamahal ay nakaupo roon. Pinayagan ang mga estranghero na mag-threaten sa sariling ina. Nang gabing iyon, pag-alis nila sa matatag kong pagtanggi, umiyak ako sa unang pagkakataon sa maraming taon. Hindi sa lungkot, kundi sa definitive death ng ilusyon ko tungkol sa pamilya ko. Agad kong tinawagan si Carlos. May ipapaimbigatiga akong urgent. Sabi ko sa kanya habang umiiyak. Gusto ko malaman eksakto kung ano ang tunay na financial situation ng anak ko at ng finance niya. Lahat. Utang, income, liabilities, lahat-lahat. Nakakadurog ang resulta ng investigasyon. Si Eduardo ay kumikita ng 80,000 kada buwan bilang sales manager. Pero may utang na mahigit 4 milyon sa credit cards.
Si Julieta ay part-time image consultant. Mga 200,000 lang kada taon. Pero gumagastos na parang executive. Sama-sama, may utang sila mahigit 6 milyon. Hindi pa kasama ang loans para sa kasal. Ang apartment nila na 120,000 renta kada buwan ay 3 buwan ng delay. Ang mga sasakyan nila ay financed na 60% ng combined income nila ang payment. Ang main credit card nila ay maxed out at nagsimula ng gumamit ng cash advances para bayaran ang ibang utang. Nasa financial freefall sila at ang kondo ko ang tanging pag-asa nila ng kaligtasan. Pero may isa pang bagay sa report ni Carlos na ganap na bumali sa puso ko. Sa nakaraang 6 na buwan, regular na tumatawag si Eduardo sa mga bangko at insurance companies para magtanong tungkol sa loans against the property ng matandang ina. Nagtatanong siya tungkol sa legal procedures para makakuha ng financial power of attorney sa senior citizens. Ang sarili kong anak ay nagpaplano ng systematic dispossession ko sa loob ng maraming buwan. Ang pinakamasakit na impormasyon ay nasa dulo ng report. Ayon sa private investigator na kinuha ni Carlos, sinasabi ni Julieta sa mga kaibigan niya na nag-sacrifice siya sa pakikipag-engage sa mas matanda at hindi kagandahan lalaki dahil may mahalagang properties ang nanay nito at walang ibang heirs. Sa kanya, ang pagpapakasal kay Eduardo ay hindi pag-ibig. Strategic investment ito sa estate ko. Iyan ang naging huling patak. Sa loob ng mga linggo, naisip kong i-reveal na lang ang tunay kong financial situation. Umaasa na baka magbago sila ng ugali sa shop. Pero pagkatapos basahin ang report na iyon, naintindihan ko na hindi tungkol sa pera o desperation. Puro calculated greed na sumira kay Eduardo hanggang hindi na siya makilala. Ang mga araw bago ang kasal ay puro pagdurusa. Bawat tawag ni Eduardo ay bagong pressure para pag-isipan ko ulit. Bawat bisita ni Julieta ay may kasamang lason na comment tungkol sa katigasan ng ulo at kasakiman ko. Nagsimula na nila akong ituring na parang matandang ulol na hindi na mahalaga ang opinyon. Nang gabing bago ang kasal, ginawa ni Eduardo ang huling attempt. Nay, bukas ang pinakamahalagang araw ng buhay ko. Sana huwag mong sirain sa pagiging matigas ang ulo. Gusto lang naman ni Julieta ang best para sa ating lahat. Ang mga salita niya ang huling confirmation na nawala na sa akin magpakailanman ang anak ko. Ang lalaking ikakasal sa susunod na araw ay hindi na ang batang pinalaki ko ng may labis na pag-ibig at sakripisyo. At ngayon, nakaupo sa kotse ko habang naghihintay kay Carlos. Napagtanto ko na lahat ay humantong sa inevitable moment na ito. Hindi ito tungkol sa revenge o cruelty. Tungkol ito sa justice. Tungkol sa pagpapakita sa kanila ng consequences ng mga ginawa nila. Tungkol sa pagtuturo na may mga linyang hindi dapat tinalikuran. 15 minuto na lang at magbabago na ang lahat ng tuluyan. Nanginginig ang mga kamay ko habang tinawagan ko si Joseph, ang kapitbahay ko sa katabing unit. 70 anyos na lalaki na tahimik na saksi sa lahat ng tense visits ng nakaraang mga buwan. Joseph, si Aurora ito. May importante akong ipapakiusap. Sabi ko, nanginginig ang boses. Pwedeng pumunta ka sa kondo ko at kunin ang brown folder sa second drawer ng desk ko. Ngayon din. Urgent ito. Si Joseph ay parang kapatid ko na mula nang mamatay si Roberto. At alam ko na mapagkakatiwalaan ko siya kahit walang tanong. Habang naghihintay, naalala ko ang usapan namin ni Joseph, 1 linggo lang ang nakalipas. Nakita niya mula sa balcony niya nang dumating si Julieta na may dalang real estate appraiser nang walang paalam. Aurora, may kasama yung babaeng lalaki na may briefcase na nagsusukat ng kondo mo mula sa labas. Sabi niya sa akin nang may malinaw na pag-aalala. Nang makita nila ako, mabilis silang umalis. Hindi ko gusto ang nangyayari. Si Joseph ang unang nakapansin ng subtle changes sa behavior ni Eduardo sa nakaraang mga buwan. Hindi na ako binabati ng anak mo gaya ng dati, obserba niya. Dati, nagwekwentuhan pa kami kapag pumupunta siya. Ngayon, bilis lang pumasok at lumabas na parang nahihiya sa isang bagay. Pinatunayan ng mga salita niya ang alam na ng puso ko. Nawala sa akin ang anak ko nang matagal bago ang sampal ngayong gabi. Ang folder na ipinakukuha ko kay Joseph ay naglalaman ng mga dokumento na hindi pa nakikita ng sinuman sa pamilya ko. Bank certificates, property titles, investment records na itinatago namin ni Roberto sa loob ng mga dekada. Dokumentong nagpapatunay na ang kawawang biyuda na may modest pension lang ay isang babaeng may sapat na yaman para baguhin ang buhay ng sinuman sa isang desisyon lang. 10 minuto pagkatapos, lumitaw si Joseph sa parking lot na may hawak na folder. Aurora, ano ba ang nangyayari? Mukha kang napedisturb. Tanong niya habang ibinibigay ang mga dokumento.
May kinalaman ito sa kasal ni Eduardo. Maikling ikinuwento ko ang nangyari sa ballroom. At nakita ko kung paanong tumigas ang mukha niya sa bawat detalye. Asoyang babae yan. Bulong niya. Alam ko na talaga. Joseph, sa ilang minuto, darating ang isang lalaking nagngangalang Carlos. Kapag nakita mo siya, sabihin mo na naghihintay ako dito. Pakiusap ko. At Joseph, pagkatapos ng gabing ito, maraming bagay ang magbabago. Gusto ko lang malaman mo na palagi kang naging parang pamilya sa akin. Pumuno ng luha ang mga mata niya habang tumatango. Pamilya mo rin ako, Aurora. Gawin mo ang kailangan mong gawin. Pagbalik ni Joseph sa building, binuksan ko ang folder at sinimulang suriin ang mga dokumento na ilang buwan ko nang hindi tinitingnan. Una ay bank statement na nagpapakita ng balanse na 320 milyon sa investment account. Pangalawa ay title ng isang commercial building sa Makdalawa na nagbibigay ng 3 milyon monthly rent. Pangatlo ay deed ng isang beach house sa Batangas na binili ko bilang investment, 0 taon na ang nakaraan. Si Roberto ay henyo sa investments. Nagsimula sa maliit na import business at ginawa itong Silen Empire. Sama-sama kaming nagdesisyon na mamuhay ng simple para protektahan ang privacy at seguridad ng pamilya. Visible wealth attracts problems, sabi noon ni Roberto. Invisible wealth gives you power. Hindi ko inakalang kailangan kong gamitin ang power na iyan laban sa sarili kong anak. Bawat dokumento sa folder na iyon ay kumakatawan sa mga taon ng hard work at smart decisions. Ang flower shop na pinagtatrabahuhan ko 3 araw sa isang linggo ay hindi dahil kailangan ko ng pera, kundi dahil gusto kong manatiling active at connected sa community. Ang lumang kotse ko ay hindi dahil sa kakulangan, kundi dahil natuto akong hindi kailangan ang labis na pagyayabang. Ang kondo ko, ang pinagnanasahan ni Julieta, ay talagang ang pinakamaliit na value sa portfolio Lazili. Binili ko ito hindi dahil sa halaga, kundi dahil sa alaala. Dito kami gumugol ni Roberto ng huling taon. Dito namin pinlano ang future. Dito siya namatay sa mga bisig ko pagkatapos ng matapang na laban sa cancer. Pero may isa pang bagay sa folder na magbabago ng lahat para kina Eduardo at Julieta. Sa nakaraang 3 taon, mula nang magsimula ang financial problems ng anak ko, lihim kong binabayaran ang marami niyang utang. Ang credit card payments na akala niya ay galing sa work bonus ay mula sa account ko talaga. Ang special discount sa renta na nanegosyete niya sa landlord ay pera kong inililipat monthly. Nang hindi alam ni Eduardo, sinusuportahan ko ang irresponsible lifestyle niya sa loob ng maraming taon. Ang mamahaling apartment nila, ang kotse niya, kahit ang ilang expenses sa kasal na nagaganap ngayon ay possible dahil sa lihim kong financial support. Akala ko tinutulungan ko ang anak ko sa mahirap na panahon. Hindi ko alam na pinupundohan ko ang pagbabago niya sa taong hindi ko nakilala. Ang bank records ay nagpapakita ng monthly transfers na 250,000 na nagpapanatili sa lumulubog na barko ng financial life ni Eduardo. Pera na akala niya ay galing sa work bonuses o tax refunds, pero sa totoo ay ang ina niyang desperadong subukang protektahan siya sa consequences ng mga irresponsible decisions niya. Nakakadurog ang irony. Habang pinapahiya ako ni Julieta bilang economic burden sa future marriage nila, ako talaga ang tanging dahilan kung bakit nila afford ang kasal na iyon. Habang pinaplano nila kunin ang kondo ko para solusyonan ang financial problems nila, ako ang lihim na nagsosolve ng problems na iyon sa loob ng maraming taon. Isinara ko ang folder at tumingin ulit sa ballroom. Nagniningning pa rin ang mga ilaw. Tumutugtog pa rin ang musika. Nagse-celebrate pa rin ang mga bisita. Pero sa wala pang 5 minuto, darating si Carlos na may dalang final documents na kailangan ko. Sa wala pang 5 minuto, magsisimula ang proseso ng pagputol ng lahat ng financial threads na ginamit ko para protektahan ang anak na pumili na mag-traidor sa akin. Hindi ito revenge, paalala ko sa sarili. Ito ay justice. Ito ay pagtuturo sa kanila na may consequences ang actions, na may presyo ang greed, na hindi pwedeng ibenta ang pamilya para sa economic convenience. Matagal ko nang sinubukang protektahan si Eduardo mula sa reality, at ang protection na yon ang sumira sa kanya hanggang hindi na siya makilala. Lumapit ang headlights ng isang kotse sa parking lot. Nililiwanag ang gabi ng puting liwanag na pansamantalang nagbulag sa akin. Si Carlos iyon, punctual gaya ng dati, may dalang dokumento na magbabago ng lahat ng tuluyan. Bumaba ako ng kotse at lumakad patungo sa kanya. Nararamdaman kung paanong ang bawat hakbang ay nagdadala sa akin palayo sa Aurora na dati, at mas malapit sa babaeng kailangan kong maging. Ginang Santos, sabi ni Carlos nang bumaba siya ng kotse. May legal brief sa ilalim ng braso. Siguradong sigurado ka ba talaga dito? Kapag pumasok na tayo roon,
wala nang balikan sa mangyayari. Tumingin ako sa ballroom sa huling pagkakataon, kung saan malamang nagsiselebrete pa rin ang anak ko, at ang bagong asawa sa tagumpay nila sa walang kwentang matandang babae na kanina lang nilang pinahiya. Hinding-hindi pa ako naging ganito kasigurado sa buong buhay ko, Carlos. Panahon na para makilala nila ang tunay na Aurora Santos. Binuksan ni Carlos ang folder niya sa ilalim ng parking lot light at sinimulang ipakita sa akin ang mga dokumento ng may kanyang karaniwang efficiency. Ginang Santos, narito ang order para sa immediate suspension ng lahat ng bank transfers na ginagawa ninyo sa pangalan ni Eduardo Santos. Sabi niya, itinuro ang unang papel. Narito rin ang notice of cancellation ng lease agreement na confidential ninyong ginaranti. Makakatangga ang landlord nito bukas ng umaga. Kinuha ko ang mga papel ng nanginginig, pero determined ang mga kamay. Bawat dokumento ay kumakatawan sa thread na maingat kong hinabi sa loob ng maraming taon para protektahan ang anak ko. At ngayon pinuputol ko isa-isa ang mga thread na yon. At ang bayad sa ballroom. Tanong ko. Kahit alam ko na ang sagot. Cancelled. Kinumpirma ni Carlos. Ang deposit na ginaranti mo ay mawi-withdraw tonight. Hanggang bukas na lang sila makakahanap ng alternative payment. Tumama sa akin ang laki ng gagawin ko na parang malamig na alon. Sa loob ng 3 taon, ako ang invisible safety net na nagpanatili sa buhay nina Eduardo at Julieta. Ang apartment nila, ang kotse niya. Kahit ang kasal na nagaganap ngayon ay possible dahil sa lihim kong financial support. At ngayon, sa isang gabi lang, alisin ko ng tuluyan ang lahat ng support na yon. Carlos, gusto ko lang maintindihan mo ang isang bagay. Sabi ko sa kanya habang pinipirmahan ang bawat dokumento ng may determinasyon na matagal ko nang hindi naramdaman. Hindi ito cruelty o revenge. Ito lang ang paraan para matuto sila sa tunay na halaga ng mga bagay. Matagal ko silang pinrotektahan sa consequences ng actions nila. At ang protection na yon ang sumira sa kanila bilang mga taong hindi ko nakilala. Naiintindihan ko ng lubos, Ginang Santos. Sagot ni Carlos ng may tunay na respeto sa boses. Sa 30 taon ko bilang financial advisor, nakakita na ako ng maraming pamilya na nasira ng kasakiman at kawalang utang na loob. Ang ginagawa ninyo ngayon ay nangangailangan ng tapang na hindi taglay ng karamihan. Ang mga salita niya ang nagbigay sa akin ng huling lakas na kailangan ko para gawin ang last step. Sama-sama kaming lumakad patungong entrance ng ballroom. At sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang mas mabilis na tibok ng puso ko. Hindi ito nervyos. Kakaibang halo ito ng lungkot sa nawala at anticipation sa mababawi ko, ang dignidad ko, pagpapahalaga sa sarili, karapatan na tratuhin bilang tao kaysa resource na pwedeng exploit. Bigla na lang tumigil ang tugtugin nang pumasok kami sa ballroom. 130 na pares ng mata ang tumingin sa amin. At nakita ko ang confusion sa mga mukha ng mga bisita. May mga nakakilala agad kay Carlos. Sa loob ng maraming taon kasi, siya ang humawak ng financial affairs ng ilang prominent families sa lungsod. Ang presensya niya sa social events ay karaniwang nangangahulugan na may importanteng mangyayari. Si Julieta ang unang tumugon. Ano ang ginagawa mo dito, Aurora? Sigaw niya mula sa gitna ng dance floor kung saan siya nagpupose para sa pictures kasama si Eduardo. Umalis ka na kanina. Hindi pa ba sapat ang drama para sa isang gabi? May arrogance ang boses niya na kilala ko na. Pero may bahid din ng nerbiyos na wala kanina. Mga ginang at ginoo, sabi ni Carlos sa malinaw at profesional na boses. Humingi ako ng paumanhin sa pagambala sa celebration na ito. Pero may urgent legal matters akong kailangang i-discuss kay G. Eduardo Santos at GNG, Julieta Reyes. Ang katahimikan na sumunod ay sobrang lalim na naririnig mo ang hum ng aircon. May mga bisita nang naglabas ng cellphone. Nararamdaman na nilang masasaksihan nila ang isang bagay na ekstraordinarya. Dahan-dahan lumapit si Eduardo. Maputla ang mukha at puno ng confusion ang mga mata. Ano ba ito, Nay? Tanong niya sa akin sa boses na hindi na kasing confident gaya ng pinapahiya niya ako kanina. Sino itong lalaking ito? At bakit siya nagsasalita tungkol sa legal matters? Nakita ko ang bahagyang panginginig ng kamay niya habang inaayos ang kanyang necktie. Nervous gesture niya mula pa noong bata siya. Eduardo, sabi ko sa boses na mas matigas kaysa ilang buwan na ang nakaraan. Siya si Carlos Tan, ang financial at legal advisor ko. Dumating siya para mag-deliver ng mga dokumento na sa tingin ko ay makakapagbigay linaw sa iyo. Binuksan ni Carlos ang folder at kinuha ang unang dokumento. G. Eduardo Santos. Sa pamamagitan nito ay notified kayo na ang financial guarantee na ibinigay ng inyong ina para sa inyong lease agreement ay immediately cancelled. Makakatanggap ang landlord ninyo ng notice bukas ng umaga. At may 30 araw kayo
para makahanap ng bagong gwarantor o lumayas sa property. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Eduardo. Financial guarantee, bulong niya. Tumingin sa akin ng may mga mata na nagsisimula ng puno ng comprehension at horror. Nay, ano ang sinasabi niya? Pero nakita ko sa ekspresyon niya na may bahagi na niya ang alam na. Sa loob ng maraming taon, pinaghihinalaan niya na hindi natural ang financial lock niya. Pero pinili niyang huwag magtanong dahil uncomfortable ang sagot. At patuloy, wika ni Carlos ng walang patid. Ang monthly transfers na 250,000 na ibinibigay ng inyong ina sa personal accounts ninyo ay permanently suspended. Kasama rito ang payments para sa credit cards, car insurance, at iba pang expenses na akala ninyo ay ibang source ang nagbabayad. Napasinghap si Julieta, narinig sa buong ballroom. Impossible yan, sigaw niya, tumakbo patungo sa amin. Nahihila ang wedding gown sa sahig. Hindi mayaman ang nanay ni Eduardo. Tingnan mo kung paano siya nakatira. Tingnan mo ang damit niya, ang kotse niya. Matanda siyang nabubuhay sa miserable pension. Halata ang histerya niya. At maraming bisita na ang nagbubulungan ng may lumalaking fascination. Panghuli, sabi ni Carlos, kinuha ang huling dokumento sa folder. Ang guaranteed payment para sa celebration na ito ay canceled din. May karapatan na ang management ng ballroom na hingin ang full payment bago makalabas ang mga bisita ngayong gabi. Parang bomba ang mga salita niya sa ballroom. At nakita ko ang ilang bisita na nervous nang tumingin sa exits. Tumama kay Eduardo ang realization na parang martilyo. Ikaw, bulong niya. Tumingin sa akin ng may mga mata na hindi pa rin makaproseso ng naririnig. Ikaw pala all this time. Ikaw ang nagbabayad ng lahat. Bumigay ang boses niya sa huling salita. At sandali, nakita ko ulit ang maliit na batang dating siya. Vulnerable at litong-lito. Sa loob ng 3 taon, Eduardo, kumpirma ko sa boses na kakaibang kalmado pagkatapos ng emotional storm na pinagdaanan ko. 3 taon na akala ko tinutulungan kitang makaraos sa mahirap na panahon. 3 taon na umaasa akong babalik ka sa pagiging lalaking pinalaki ko. 3 taon na umaasa akong maalala mo ang values na itinuro ko sa'yo. Nagsimulang maglakad si Julieta sa circle. Hawak ang ulo ng may lumalaking desperation. Hindi pwede ito. Hindi ito totoo. Sumigaw siya habang pinapanood siya ng mga bisita nang may halo ng horror at morbid fascination. Matanda kang dukha. Nagtatrabaho ka sa flower shop. 10 taon na ang kotse mo. Paano ka magkakapera? Appearances are deceiving, Julieta. Sabi ko sa wakas, nararamdaman ang pagdatapos ng dekada ng careful performance. Sa loob ng maraming taon, pinili kong mamuhay ng simple dahil naniniwala kami ni Roberto na ang visible wealth attracts problems. Tama pala kami. Ang problems ay dumating lang sa pinaka hindi namin inaasahan. Tuluyan ng tumigil ang musika, at ang tanging ingay na lang sa ballroom ay ang hinihingal na paghinga ng newlyweds at ang lumalaking bulungan ng mga bisita, na nagsisimula ng maunawaan na may ganap na unexpected na nangyayari. May mga nagre-record na sa phone nila. Instinctively alam na ang storyang ito ay magiging urban legend. Nay, sabi ni Eduardo, bumigay ang boses. Please, siguradong may paraan para maayos ito. Ang kasal, ang mga bisita, lahat. Hindi mo pwede sirain lahat ito dahil lang sa away. Pero nakita ko sa mga mata niya na nagsisimula na niyang maunawaan ang laki ng nawala sa kanya. Hindi lang pera o financial support. Nawala sa kanya ang ina niya. Ang babaeng walang kondisyong nagmamahal sa kanya sa loob ng 35 taon. Ang tanging paraan para maayos ito, Eduardo, sagot ko, ay huwag itong sirain sa unang lugar. Naging deafening ang katahimikan sa ballroom. 130 na bisita ang huminto ng hininga habang pinoproseso ang narinig. Si Julieta ay nakatayo lang sa unang pagkakataon ngayong gabi. Tumatalon ang mga mata sa pagitan ni Carlos, mga dokumento, at mukha ko, na parang naghahanap ng crack sa reality na gumuho sa paligid niya. Si Eduardo ay nakatitig lang sa akin ng may expression na hindi ko makakalimutan. Halo ng shock, belated comprehension, at absolute horror. Ginang Santos, sabi ni Carlos sa boses na sapat ang lakas para marinig ng lahat. Gusto ninyo bang ipagpatuloy ko ang pagbasa ng buong financial details? Nakabitay ang tanong niya na parang tabak sa ulo ng newlyweds. Nakita ko ang ilang bisita na mas lumapit, fascinated sa drama na nag-unfold sa harap nila. Please, Carlos. Sagot ko ng may serenity na hindi ko alam na taglay ko. Sa tingin ko deserving malaman ng lahat ang buong katotohanan. Sinubukan ni Julieta na sumingit ng may desperate shriek. Pero itinaas ni Carlos ang kamay at nagpatuloy ng may precision ng surgeon. Sa nakaraang 36 months, simula ni Carlos habang tinitingnan ang documents. Si Ginang Aurora Santos ay nag-transfer ng total na
10.5 milyon para saklawin ang living expenses ng anak niyang si Eduardo Santos at Fiance. Kasama rito ang 2.8 milyon para sa renta, 2.6 milyon para sa credit card payments, 1 milyon para sa vehicle insurance, at 1.3 milyon para sa miscellaneous expenses. May collective murmur sa ballroom. May mga bisitang nagpalitan ng astonished looks. May mga naglabas ng kalkulator sa phone para i-verify ang figures. Ang nanay ni Julieta, na nakaupo sa head table sa buong confrontation, dahan-dahang tumayo, ganap na maputla ang mukha. Dagdag pa, walang patid si Carlos. Personal na ginaranti ni Ginang Santos ang kabuuang halaga ng celebration na ito, kasama ang ballroom, pagkain, musika, bulaklak, at photography, na umabot ng 3 milyon. Pera na, gaya ng nabanggit ko, ay wala nang available para saklawin ang expenses na ito. Si Julieta sa wakas ay nakahanap ng boses, pero higit ng wall kaysa coherent words. Impossible yan. Kasinungalingan yan. Walang taong may ganoong pera na nakatira na parang dukha. Lumingon siya sa mga bisita na parang naghahanap ng suporta. Pero nakita lang ang mga fascinated na mukha, at ilan na malinaw na naaliw sa desperation niya. My dear Julieta, sabi ko nang may kalmadong laban na laban sa kanyang histerya. Natutunan mo lang ang napakahalagang lesson tungkol sa paghusga sa tao sa hitsura. Sa loob ng maraming taon, pinili kong mamuhay ng simple dahil pinahalagahan namin ni Roberto ang privacy kaysa ostentation. Napakatalino pala ng desisyon na yon. Si Eduardo sa wakas ay tumugon. Lumapit sa akin ng may hesitant steps. Nay, please, siguradong may explanation. May paraan para ma-resolve ito. Hindi mo pwede sirain ang buhay ko ng ganyan. Bumigay ang boses niya sa huling salita. At sandali, naramdaman ko ang maternal pain na halos magpabago ng isip ko. Sirain ang buhay mo, ulit ko. Nararamdaman ang galit na nagsisimula uling kumulo. Ako ang sumisira ng buhay mo. Hindi ba asawa mo ang nagsampal sa akin sa harap ng 130 tao? Hindi ba ikaw ang nanood lang ng walang imik habang pinapahiya ako? Hindi ba ikaw ang naglano na kunin ang tahanan ko? Parang kampana ng simbahan ang katotohanan ng mga salita ko sa ballroom. Maraming bisita ang tumango. Malinaw na naalala ang scene na nagsimula nito. May video pa nga sa phone nila ng sampal ni Julieta. Digital evidence ng cruelty na nag-trigger ng revelation na ito. Pero iba yun. Bulong ni Eduardo, kahit walang conviction ang boses. Hindi namin alam. Hindi namin naintindihan. Akala namin talagang kailangan mo ng tulong. Pathetic kahit sa sarili niyang pandinig ang mga excuses niya. At nakita ko ang ilang bisita na nagpalitan ng contemptuous looks. Hindi ninyo alam, tanong ko, unang beses tumaas ang boses ko ngayong gabi. Hindi ninyo alam na naglano kayo ng family ambush para mapilitan akong ibenta ang bahay ko. Hindi ninyo alam na nagdala kayo ng real estate appraiser nang walang paalam ko. Hindi ninyo alam na nag-iimbestiga kayo ng legal ways para i-declare akong incompetent kung hindi ako sumang-ayon. Sa bawat tanong, lumiit ang posture ni Eduardo. Sinamantala ni Carlos ang moment para bunutin ang isa pang dokumento sa folder. G. Santos, kailangan ko rin ipaalam na nagdesisyon ang inyong ina na amyendahan ang kanyang last will and testament. Lahat ng assets na dating nakalaan para sa inyo ay nare-direct na sa mga charity na nagpoprotekta sa seniors mula sa family abuse. Parang silent explosion ang impact ng declaration. Natigilan si Julieta na parang pisikal na nasampal. Hindi mo pwede gawin yan. Sumigaw siya. Ganap nang bumagsak ang maskara ng composure. Pamilya kami. Ikaw lang ang anak niya. Hindi mo pwede i-disinherit siya dahil lang sa stupid fight. Stupid fight, ulit ko, pinabitay ang mga salita sa tension-filled air. Ganyan mo ba tawag sa family conspiracy para alisan ng bahay ang matanda? Ganyan mo ba i-justify ang pagsampal sa biyenan sa araw ng kasal mo? Naging malamig ang boses ko, at nakita ko ang ilang bisita na nanginginig. Ang tatay ni Julieta, natahimik sa buong confrontation, sa wakas ay lumapit ng may poorly disguised panic. Ginang Santos, sa tingin ko medyo upset lang tayong lahat sa emotions ng araw. Baka pwedeng kag-usapan ito sa private kapag medyo kumalma na. Ang tono niya ay ng taong napagtanto na tumaya sa maling kabayo. Walang kailangang pag-usapan sa private. Matigas kong sagot. Lahat ng kailangan kong sabihin ay nasabi ko rito sa harap mismo ng mga taong nakakita sa pagpapahiya sa akin. Kayo ang pumili gawing public ito. Kaya public din ang magiging response ko. Parang tennis match ang paglipat ng ulo ng mga bisita sa pagitan namin. Absorbed sa bawat exchange. Isinara ni Carlos ang folder nang may dry, snap na rinig sa buong ballroom. Ginang Santos, na-deliver at na-explain na ang lahat ng dokumento.
Mag-uumpisa agad ang legal effects. Lumingon siya kina Eduardo at Julieta ng may profesional na expression. Pero may certain satisfaction din. Imumungkahi ko na makipag-ugnayan kayo agad sa inyong sariling legal at financial advisors. Sa wakas ay bumigay si Julieta. Literal siyang bumagsak sa upuan at nagsimulang umiyak ng walang kontrol narinig sa buong ballroom. Sira na ang lahat. Bulong niya sa gitna ng luha. Lahat ng pinlano namin, lahat ng pinaghirapan namin. Wala na lahat. Ang wedding gown niya, dating immaculate, ay gusot at nabahiran na ng luha. Hindi, sabi ko, lumapit sa kanya sa unang pagkakataon mula nang sampalin ako. Ang nawasak ay ang mga kasinungalingan, ang kasakiman, at ang kawalan ng respeto. Ang nawasak ay ang ilusyon na pwede ninyong tratuhin ang tao na parang bagay at walang consequences. Huminto ako sa harap niya. Pinilit siyang tumingin sa akin. Ito ang nangyayari kapag nagkamali kayo ng tingin sa kabaitan bilang kahinaan. Pumunta si Eduardo sa asawa at inilagay ang nanginginig na kamay sa balikat niya. Julieta, kailangan nating humanap ng paraan para maayos ito. Dapat may magagawa pa tayo. Pero kahit habang nagsasalita, nakita ko sa mga mata niya na alam niyang huli na. May mga tulay na kapag nasunog na ay hindi na maibabalik. May paraan para maayos ito, Eduardo. Sabi ko, tumingin sa kanya ng diretso sa mata sa unang pagkakataon sa maraming buwan ng walang sakit. Matuto kayo dito. Lumago kayo dito. Maging ang mga taong inaasahan kung magiging kayo bago kayo sirain ng kasakiman. Lumambot ng bahagya ang boses ko dahil kahit ano, anak ko pa rin siya. Pero ang growth na yan ay kailangang mangyari nang wala ang financial help ko. Wala ang kondo ko, at wala ang mana ko. Kailangan ninyong gawin ito sa mahirap na paraan gaya ng lahat. Nanatili sa absolute silence ang ballroom. Bawat tao roon ay alam na nasasaksihan nila ang definitive end ng isang family relationship. Sama-sama kaming lumakad ni Carlos patungong labasan. Iniwan ang ballroom na puno ng shocked guests, at newlywed couple na ang perfect world ay gumuho sa wala pang 30 minuto. Habang papunta kami ni Carlos sa labasan, biglang may sumigaw na hindi ko inaasahan. Sandali, Aurora. Si Lucia, ang nakababatang kapatid ni Eduardo, na nakaupo sa likod sa buong confrontation. Tumakbo siya patungo sa amin nang may luha sa mga mata at ekspresyon ng absolute horror. Tita Aurora, sabi ni Lucia sa nanginginig na boses. Wala akong alam sa mga ito. Sumpa, hindi sinabi sa akin ni Eduardo ang plano nila sa'yo. Si Lucia ay palagi kong favorite niece. 29 anyos na guro at nanatiling malapit sa akin kahit naglayo si Eduardo. Kung alam ko lang ang gagawin nila sa'yo, sinubukan ko sanang pigilan sila. Huminto ako at tiningnan siya. Nakita sa mga mata niya ang parehong honesty na kilala ko mula nang bata pa siya. Alam ko, Lucia. Mahinahon kong sabi, inilagay ang kamay sa pisngi niya. Palagi kang naiiba. Hindi mo kailanman tiningnan ang tao bilang opportunity o resource na pwedeng exploit. Mas lumakas ang pagtulo ng luha niya habang tumatango. Malinaw na devastated sa ginawa ng kapatid. Pero bakit hindi mo man lang sinabi sa amin ang tungkol sa pera? Tanong ni Lucia nang may tunay na confusion. Bakit mo itinatago lahat ito sa loob ng maraming taon? Tanong na deserving ng honest answer. Lalo na galing sa taong palaging tinatrato, akong may respeto, at tunay na pagmamahal. Dahil matagal nang natutunan namin ni Tito Roberto mo na binabago ng pera ang mga tao. Paliwanag ko habang may mga bisita ng discreet na lumalapit para makinig. Nakita namin ang mga pamilyang nasira ng mana, ang friendships na natapos dahil sa utang, at mga anak na nakikita ang magulang bilang walking pension. Nagdesisyon kaming mamuhay ng simple para protektahan ang relationships na talagang mahalaga. Dahan-dahan tumango si Lucia. Nagsisimula ng maunawaan ang wisdom sa likod ng mga desisyon ko. Pero si Eduardo, iba siya noon. Noong mga bata pa kami, ipagtatanggol niya kahit sino na manakit sa'yo. Ano ang nangyari sa kanya? Taglay ng tanong niya ang lahat ng sakit ng kapatid na nakakita sa pagbabago ng kapatid niya sa hindi na makilala. Ang nangyari sa kanya ay si Julieta. Sagot ko ng may lungkot, pero walang bitterness. Ang nangyari sa kanya ay kasakiman na disgis bilang love, ambisyon na walang values, at ako na sa pagsisikap ko siyang protektahan. Inalisan ko siya ng pagkakataon na matuto ng importanteng lessons tungkol sa responsibility at consequences. Rinugnong ng sagot ko ang ballroom kung saan engross pa rin ang mga bisita sa bawat salita. Magalang na nanatili si Carlos sa gilid sa exchange na ito. Pero ngayon ay lumapit siya at bumulong sa tainga ko. Ginang Santos, paparating na ang ballroom manager. Mukhang nalaman na niya ang cancellation ng guaranteed payment. Totoo nga, nakita ko ang matipunong lalaki sa suite na papalapit na may hawak na mga papel at seryosong ekspresyon.
Ginang Santos, sabi ng manager sa tense na boses. Kakatanggap ko lang ng payment cancellation notice na highly irregular. Guaranteed ang contract ng celebration hanggang bukas ng umaga. Maaari ninyo bang ipaliwanag kung ano ang nangyayari? Ang presensya niya ay nagdagdag ng bagong layer ng immediate reality sa krisis na na-trigger ko. G. Cruz, sagot ko. Naalala ang pangalan niya sa mga usapan namin nang lihim kong inayos ang wedding payment. Ang financial guarantee na ibinigay ko para sa celebration na ito ay na-revoke dahil sa extraordinary circumstances na nalantad ngayong gabi. Itinuro ko sina Eduardo at Julieta na nakatayo pa rin sa gitna ng ballroom na parang statues ng despair. Naiintindihan ko, sabi ni Cruz, tumingin sa scene ng may experience ng taong humawak ng social events sa loob ng maraming dekada. At sino na ang mananagot sa payment ngayon? Ang total outstanding amount ay 3 milyon, kasama ang ballroom, pagkain, musika, bulaklak, at photography services. Professional pero firm ang boses niya. Malinaw na may dapat mag-solve nito agad. Sa wakas ay tumugon si Eduardo. Lumapit ng may hesitant steps. G. Cruz, siguradong may misunderstanding lang. Ang nanay ko, hindi niya pwede basta-basta i-cancel ang payment na yan. Pamilya kami. Pwede itong ma-resolve. May desperation ang boses niya, na hindi ko pa narinig kailanman. Desperation ng lalaking sa wakas ay naintindihan ang laki ng sitwasyon niya. Bata, sabi ni Cruz nang may forced patience ng professional. Personal at privately ibinigay ni Ginang Santos ang financial guarantee. May legal right siyang i-withdraw ito anumang oras. Kailangan ko na ngayon ng taong magbibigay ng alternative payment o mapipilitan akong isuspend ang event. Lumapit si Julieta, natataranta. Gusot na ang wedding gown at smudged na ang makyop sa luha. Hindi ninyo pwede gawin yan. Sigaw niya kay Cruz. Araw ng kasal namin ito. Hindi ninyo pwede sirain ang kasal namin dahil lang sa pera. Halata ang histerya niya. At maraming bisita na ang nagbubulungan ng may lumalaking discomfort. Ginang, sagot ni Cruz ng may lumalaking firmness. Hindi ko naman sinisira ang anuman. Sinusunod ko lang ang contractual terms na pirmahan ninyo. Kung hindi kayo makakapagbigay ng alternative payment agad, mapipilitan akong humingi sa lahat ng bisita na umalis at isuspend ang lahat ng services. Parang final sentence ang ultimatum niya sa ballroom. Nagsimula ng tumagos ang reality ng sitwasyon sa isipan ng mga bisita. May mga kukuha na ng bag at discreet na papunta sa exits. May mga nanatili namang fascinated sa drama na nagpapatuloy. Parang manonood ng aksidente na hindi nila maalis ang tingin. Nay, sabi ni Eduardo, lumapit sa akin ng may luha sa mata sa unang pagkakataon mula nang bata pa siya. Please, alam kong mali ang ginawa namin. Alam kong nasaktan ka namin. Pero 130 tao rito. May pictures. May memories. Hindi mo pwede sirain lahat ito dahil lang sa away. Bumigay ang boses niya sa huling salita. At sandali, nakita ko ulit ang maliit na bata noon. Eduardo, sagot ko ng may kalmadong nagulat sa akin. Hindi ako ang sumisira ng anuman. Kayo ang sumira nito nang pinili ninyo ang kasakiman kaysa pagmamahal. Nang pinili ninyo ang manipulation kaysa honesty. Nang pinili ninyong pahiyain ako sa harap ng lahat kaysa tratuhin akong may respeto na deserving ko bilang ina mo. Parang mga punyal ang bawat salita. Pero mga salita na kailangang masabi. Pero ano na ang gagawin namin? Tanong ni Julieta sa desperate voice. Tumingin sa mga bisitang patuloy na umaalis sa ballroom. Paano namin i-explain ito? Paano namin babayaran lahat ito? Halata ang panik niya, at nakita ko na nagsisimula na niyang maunawaan ang tunay na implikasyon ng mga ginawa niya. Gagawin ninyo ang ginagawa ng lahat ng responsible people, sagot ko. Maghahanap kayo ng honest na paraan para kumita. Matutong mamuhay sa loob ng means ninyo. Matutuklasan ninyo kung ano ang kahulugan ng magtrabaho ng husto para sa mga bagay na gusto ninyo kaysa umasa sa iba na magbibigay nito sa inyo. Lumakas ang boses ko. At naramdaman ko ang dekada ng accumulated wisdom na lumalabas sa mga salita ko. Discreet na lumapit si Carlos at bumulong. Ginang Santos, kompleto na ang legal process. Naideliver na ang lahat ng dokumento. At ipinaliwanag. Wala na tayong magagawa rito. Clear ang message niya. Oras na para umalis. Para harapin nina Eduardo at Julieta ang consequences ng decisions nila nang wala akong presensya bilang distraction. Lumapit ulit si Lucia at niyakap ako ng mahigpit. Tita Aurora, gusto ko lang malaman mo na palagi mong taglay ang respeto at pagmamahal ko. Kahit ano pa ang mangyari kay Eduardo. Ang mga salita niya ay parang balm sa sugatang puso ko. Nagpapaalala na hindi lahat ng pamilya ay nasira ng kasakiman. At palagi mong taglay din ang akin, Lucia. Sagot ko, ibinalik ang yakap.
Alalahanin mo ang gabing ito kapag gumagawa ka ng importanteng desisyon sa buhay mo. Alalahanin mo na ang karakter ay hindi tinutukoy ng kung ano ang mayroon ka, kundi kung paano mo tinatrato ang mga taong mahal mo. Binasa ng luha niya ang balikat ko habang tumatango. Ganap na naiintindihan ang lesson na nag-unfold sa harap niya. Lumapit ulit si Cruz. Ngayon ay may greater urgency. Mga ginang at ginoo, kailangan ko ng immediate resolution. May iba pa akong commitments ngayong gabi, at hindi ko pwedeng panatilihin ang staff ng walang guarantee ng payment. Sa wakas ay nawawalan na ng pasensya ang professional patients niya. Nagdadagdag ng additional pressure sa already desperate situation. May number ko kayo, sabi ko kina Eduardo at Julieta sa huling pagkakataon. Kapag handa na kayong magkaroon ng tunay na usapan tungkol sa respeto, values, at responsibility, kapag natuto na kayong kumita ng mga bagay para sa sarili ninyo, kapag makakatingin na kayo sa akin sa mata at mag-offer ng genuine apology sa ginawa ninyo sa akin ngayong gabi, doon tayo mag-usa. Pero para diyan, dagdag ko, tinitingnan sila ng diretso. Kailangan ninyo munang solusyonan ang gulo na ginawa ninyo rito ng kayo lang. Sa mga salitang iyon, tumalikod ako at lumakad batungong labasan kasama si Carlos. Iniwan ang ballroom na puno ng chaos, despair, at harsh reality ng deserved consequences. Makalipas ang 3 araw mula sa kasal, ang kondo ko ay naging refuge ng peace na hindi ko naranasan sa maraming taon. Si Joseph ay pumupunta tuwing umaga na may kape at pastries mula sa local bakery. Sinisigurong okay lang ako pagkatapos ng tinawag niyang, ang gabi na kinuha ni Aurora ulit ang kanyang dignidad. Ang mga pagbisita niya ay parang balm sa kaluluwa ko. Nagpapalala na may chosen family pa rin akong pinahahalagahan ako dahil sa tunay kong pagkatao. Walang tigil ang pagring ng telepono sa 3 araw na ito. Tumawag si Eduardo ng 37 beses. Nag-iwan ng messages na nagsimula sa galit hanggang desperate pleading. Nag-send si Julieta ng 14 na text messages. Bawat isa ay mas hysterical kaysa nauna. 2 beses pumunta ang parents niya sa pintuan ko. Hinihingi na ayusin ko ang gulo na ginawa ko. Pero matatag akong nanindigan ng may kalmadong nagulat kahit sa akin. Dumating si Carlos ng umagang iyon na may balita na, bagamat inaasahan, ay nakakadurog pa rin sa buong saklaw. Ginang Santos, sabi niya habang umiinom kami ng tsaa sa balkoni ko. Nakatanggap ako ng reports mula sa lahat ng fronts. Na-evict sina Eduardo at Julieta sa apartment nila kahapon ng umaga. Nagsimula na ang legal proceedings ng ballroom para mabawi ang 3 milyon. Cancelled na ang credit cards nila dahil sa non-payment. At saan sila nakatira ngayon? Tanong ko, kahit may bahagi na ng akala ko ang sagot. Kina Julieta's parents, sagot ni Carlos. Apparently, 2-bedroom apartment kung saan 3 na ang nakatira. Tense ang sitwasyon. Ayon sa sources ko, ay ang ekspresyon niya ay nagmumungkahi na tense ay napaka-konservatibong deskripsyon ng realidad. Nang hapon na iyon, habang nagdidilig ako ng mga halaman sa balcony, nakita ko ang isang pamilyar na kotse na nagpark sa harap ng building. Si Lucia iyon, pero hindi siya mag-isa ngayon. Kasama niya si Amelia, ang dating kaibigan ko sa real estate. At sa aking pagkamangha, bumaba si Joseph mula sa backseat. Aurora, sigaw ni Lucia mula sa sidewalk. Kailangan naming kausapin ka. May mga bagay na kailangan mong malaman. Nang makarating sila sa kondo ko, ang mga mukha nila ay may halo ng urgency at concern na agad akong nagpaalarm. Aurora, simula ni Lucia, nagsisimula akong imbestigahan ang ilang bagay mula ng gabing iyon ng kasal. Mga bagay na sa tingin ko kailangan mong malaman bago mahuli. Umupo siya sa sofa ko na may hawak na folder na mukhang opisyal gaya ng dala ni Carlos sa ballroom. Mahuli para sa ano? Tanong ko, habang nagbubuhos ng tsaa, habang sinusubukang manatiling kalmado. Nilinis ni Amelia ang lalamunan at nagsalita sa unang pagkakataon. Aurora, sa nakarang 3 araw, nagsisimula akong magdig sa financial situation ni na Eduardo at Julieta. Ang natuklasan ko ay lampas sa inaasahan natin. Naglano sila nito ng mahigit 1 taon. Patuloy ni Amelia, binubuksan ang folder para ipakita ang mga dokumento na nagpababa ng sikmura ko. Nakakita ko ng ebidensya na nag-consult si Julieta sa mga lawyers na espesyalista sa mental competency cases para sa seniors. May detalyadong plano sila para legal na i-declare kang incompetent at kontrolin ang lahat ng properties mo. Si Joseph, natahimik hanggang noon, yumuko ng may mabibigat na ekspresyon. Aurora, may higit pa. Nang gabing iyon pag-aalis mo sa ballroom, narinig ko si Julieta na nagsasalita sa phone sa isang tao. Sinasabi niyang sinira na matandang babae ang lahat. Pero may plan B pa rin sila. Ang mga salita niya ay nagpadala ng shiver sa tulak ko. Plan B,
Ulit ko, nararamdaman ang pag-clench ng sikmura ko nang may halo ng takot at galit. Hinawakan at hinimas ni Lucia ang kamay ko ng mahinahon. Tita Aurora, sinasabi nila sa lahat na nagiging sinil ka na. Na ang scene sa kasal ay ebidensya na nawala ka na sa reality. Gumagawa sila ng kese para sa judge na i-declare kang hindi kaya ang sarili mong affairs. Ang laki ng betrayal nila ay lumalawak sa harap ko na parang infected wound. Hindi sapat na pampublikong pinahiya nila ako. Na naglano silang alisin ako sa tahanan ko. Na nag-conspire laban sa akin sa loob ng mga buwan. Ngayon ay sinusubukan nilang gamitin ang justified response ko sa cruelty nila bilang ebidensya ng mental incompetence. Ito ay wickedness na lampas sa naiisip ko. Pero hindi pa yan lahat, dagdag ni Amelia, nanginginig ang boses. Nakita ko na nag-spread si Julieta ng rumors sa neighborhood tungkol sa erratic behavior mo. Nagbisita siya sa ilang kapitbahay mo. Nagsuggest na reportin ang anumang concerning na napapansin nila tungkol sa iyo. Ang systematic nature ng kanyang defamation campaign ay nagbabawas ng hininga ko. Si Carlos, na bumalik para sa aming scheduled meeting. Pumasok sa kondo sa sandaling iyon at nakita ang atmosphere na makapal ng tension. Ginang Santos, mukhang nalaman mo na ang ilang recent maneuvers. Ang ekspresyon niya ay mas seryoso kaysa kailanman. May additional news ako na nagkukumpirma sa natuklasan ng mga kaibigan mo. Nag-file si Eduardo ng preliminary petition kahapon. Sabi ni Carlos, bumubunot ng dokumento mula sa kanyang folder. Hinihiling niya na i-evaluate ng korte ang mental competency mo batay sa tinatawag niyang irrational behavior at erratic financial decisions. Nagbigay siya ng sworn statements mula sa ilang witnesses na naroroon sa kasal. Sworn statements, tanong ko, nararamdaman ang galit na nagsisimula ng palitan ang shock. Anong klase ng statements? Tumingin si Carlos sa kanyang papers bago sumagot. Statements na nagde-describe ng unjustified emotional outburst mo laban sa innocent young couple. Statements na nag-characterize ng financial decisions mo bilang vengeful at destructive. Statements na nagsuggest na nawala ka na sa kakayahang gumawa ng rational decisions. Mas hinigpitan ni Lucia ang hawak sa kamay ko. Tita Aurora, nakumbinsi nila ang ilang wedding guests na magsig ng declarations. Karamihan sa kanila ay hindi talaga naiintindihan ang nangyari ng gabing iyon. Nakita lang nila ang matandang babaeng umaatake sa newlyweds. Ang boses niya ay puno ng frustration ng taong nakakita ng katotohanan, pero walang kapangyarihan na gawing dominan. Pero may good news din. Sumingit si Joseph nang may ngiting laban na laban sa gravity ng sitwasyon. Lumalabas na mas marami ang nasa CD mo kaysa inaakala nila. Kinuha niya ang sariling cellphone at ipinakita sa akin ang screen na nagpagulat sa akin. Joseph, ano ito? Tanong ko. Tinitingnan ang tila social media video na may libo-libo ng views. Aurora, tandaan mo na nagre-record ang ilang guests ng gabing iyon. Well, nag-viral na ang ilang videos na yan. Hindi nakikita ng tao ang senil na matandang babaeng umaatake sa innocent couple. Nakikita nila ang dignified na babaeng nagre-reveal ng katotohanan tungkol sa taon ng abuse at manipulation. Yumuko rin si Amelia para tingnan ang phone. Aurora, ang comments sa mga videos na yan ay overwhelmingly sa pabor mo. Pinupuri ng tao ang courage mo, dignity under pressure, decision na mag-set ng boundaries. May nagsha-share ng sariling stories ng family abuse. Naging symbol ka ng resistance laban sa exploitation ng seniors. Tumango si Carlos ng may approval. Ang public response na ito ay invaluable kung magiging court case. Mahirap mag-argue na mentally incompetent ang isang tao kapag libo-libo ang nag-upload sa logic at justice ng actions niya. Ang professional smell niya ay bumalik. Nagmumungkahi na hindi ganoon ka-one-sided ang legal battle gaya ng una kong natakot. Pero may isa pang bagay na kailangan mong malaman. Sabi ko, gumagawa ng desisyon na pinag-iisipan ko sa nakaraang 3 araw. Kung gusto nilang maglaro ang laro na ito, kung gusto nilang gawing public legal battle ito, makikita nila kung sino talaga ang kanilang kaaway. Tumayo ako at lumakad sa desk ko, kung saan naghahanda ako ng sariling folder ng dokumento. Sa 3 araw na ito, nakikipag-ugnayan ako sa ilang lawyers na espesyalista sa elder abuse. Nagdo-document ako ng lahat. Ang intimidating visits, implicit threats, conspiracy para alisin ako sa property ko. Kahit ang sampal ni Julieta sa akin. Kinuha ko ang mga litrato ng namamagang pisngi ko na kinunan agad pagkatapos ng kasal. Medical evidence ng physical assault. Kung gusto nila ng digmaan, patuloy ko ng may determinasyon na matagal ko nang hindi naramdaman, may digmaan sila. Pero digmaan na lalaruin sa terms ko, sa resources ko, at sa katotohanan sa side ko. Dagdag ko ng may ngiting nagulat kahit sa akin.
Nagdesisyon akong gawin ang dapat kong ginawa taon na ang nakaraan. Ipapahayag ko ang buong kwento ko publicly. Ipakikita ko sa mundo kung ano ang nangyayari kapag ang kasakiman ay disguised bilang family love. Napuno ng bagong energy ang kwarto. Ang energy ng mga taong alam na nasa side nila ang justice at may resources para gawing dominant. 6 na buwan pagkatapos ng gabing iyon na naghati ng buhay ko sa before at after. Nakaupo ako sa pinakamahalagang tea studio sa lungsod. Naghihintay ng interview na magkukwento ng buong kwento ko sa buong bansa. Ang program, Mga Kwento ng Buhay, ay nakipag-ugnayan kay Carlos pagkatapos mag-akumulete ng higit 2 milyon views ang wedding videos sa social media. Naging national symbol ang kwento ko ng resistance laban sa family abuse ng seniors. Si Catherine Diaz, ang journalist na iginagalang sa kanyang professional integrity, sinuri ang notes habang gumagawa ng final lighting adjustments ang mga technicians. Ginang Santos, sabi niya sa akin ng may mainit na ngiti. Gusto ko lang malaman mo na nag-inspire ka ng libo-libo ng tao sa courage mo. Nakatanggap kami ng daan-daang letters mula sa viewers na nagkaranas ng similar situations sa 6 na buwan na ito. Maraming bagay ang nagbago. Spektakular na bumagsak ang legal case na sinubukan nilang i-build laban sa akin nang ipresenta ni Carlos ang ebidensya ng conspiracy nila para i-declare akong incompetent. Hindi lang sila natalo sa case, kundi fined sila sa legal frivolity at inutusang magbayad ng attorney fees ko na umabot ng 2.6 milyon. Mabilis at nakakadurog ang bankruptcy na sumunod. Nawala ang trabaho ni Eduardo nang malaman ng employer niya ang public scandal. Sinubukan ni Julieta na magsimula ng image consulting business. Pero ang viral videos ang sumira sa professional reputation niya. Ngayon ay nakatira sila sa one-bedroom apartment sa suburbs. Nagtatrabaho ng part-time at nahihirapan sa accumulated debts nila. Live na tayo sa 5 minuto. Anunsyo ng program director. Tumingin ako sa mga kamera na magbo-broadcast ng kwento ko sa milyon-milyong tahanan. Nararamdaman ang halo ng nervousness at determination. Sa side ko si Carlos, na sumang-ayon na sumama para ipaliwanag ang legal aspects ng case. Sa audience na Joseph, Lucia, at Amelia, ang mga pilar ng suporta ko sa mahihirap na buwan na ito. Ang pinakamasakit na bagay sa 6 na buwan na ito ay ang complete silence ni Eduardo. Pagkatapos mawala ang legal case, wala siyang attempt na makipag-ugnayan sa akin. Walang calls na humihingi ng tawad, walang letters na nagpapaliwanag ng behavior niya, walang acknowledgement na mali ang actions niya. Parang nagdesisyon siyang mas madali ang maghate sa akin kaysa harapin ang reality ng ginawa niya. Si Julieta naman ay sumubok na makipag-contact ng ilang beses. Ang messages niya ay nag-evolve mula legal threats hanggang desperate pleas para sa financial help. Ang huling message na natanggap ilang linggo lang ang nakaraan ay nagsasabi, Aurora, alam kong nagkamali kami, pero pamilya tayo. May sakit si Eduardo sa stress at buntis na ako. Please hindi mo pwede hayaang lumaki ang apo mo sa kahirapan. Ang balita ng pagbubuntis ay parang punyal sa puso ko. Lolo na ako, pero ang apo ko ay lalaki sa tahanan na puno ng resentment laban sa akin. Gayunpaman, natutunan ko ang pinakamahirap na lesson ng buhay ko. Hindi ko masasave ang mga taong ayaw mag-save. Ang subukan niyon ay nagpapatuloy lang ng destructive behavior nila. Ginang Santos, simula na tayo sa 30 segundo. Imporma sa akin ni Catherine. Humugot ako na malalim na hininga at naisip ang lahat ng taong nagsulat sa akin pagkatapos makita ang videos. Nagkukwento ng sariling stories ng family abuse. Mga seniors na kinuha ng mga anak ang kontrol ng finances. Mga magulang na emotionally blackmailed ng irresponsible adult children. Mga lolo't lola na pinagbantaan na hindi makikita ang mga apo kung hindi magbibigay ng financial support. Live na tayo sa 3, 2, 1. Sumindi ang red light sa kamera at nagsimula si Catherine ng may perpektong introduction. Magandang gabi at maligayang pagdating sa mga kwento ng buhay. Ako si Catherine Diaz at ngayong gabi, kasama natin si Aurora Santos. Isang 68 anyos na babae na ang kwento ay nag-shock sa bansa at naglagay ng issue ng family abuse laban sa seniors sa sentro ng national debate. Ginang Santos, patuloy ni Catherine, lumilingon sa akin. 6 na buwan pagkatapos ng events sa kasal ng anak mo. Ano ang pakiramdam mo na ang kwento mo ay nag-inspire ng maraming tao? Direkta pero kumpasyonate ang tanong niya. Nagbibigay daan sa akin na magsimula sa sarili kong terms. Grateful ako, sagot ko. Nararamdahan ang boses ko habang nagsasalita. Grateful na ang kasing sakit ng pagkawala ng relationship ko sa anak ko ay nagserbisyo para tulungan ang iba sa similar situations. Sa loob ng mga buwan, nag-iisa at litong-lito ako. Nagtataka kung ako ang mali. Ngayon alam ko na ang pinagdaanan ko ay mas common kaysa gusto nating aminin.
Tumango si Catherine at sumuri ng notes. Sabihin mo sa amin ang mga taon, bago ang gabing iyon nang nagsimula kang mapansin, na may mali sa relationship mo, sa anak mo at fiance niya. Ito ang tanong na hinintay ko. Ang oportunidad na ipaliwanag kung paano nagde-develop ang emotional at financial abuse ng gradual. Halos hindi napapansin. Nagsimula sa maliliit na bagay, paliwanag ko. Naalala ang early signs na inignore ko dahil sa pag-ibig, comments tungkol sa edad ko, suggestions na hindi ko na kaya ang sarili ko, subtle pressures para gumawa ng decisions na tunay na nakikinabang sa kanila. Birar ang family abuse na nagsisimula sa sampal o sigawan. Nagsisimula ito sa mabagal na erosion ng self-confidence mo, sa pagdududa sa sarili mong reality. Yumuko si Carlos para magdagdag ng legal context. Ang inilalarawan ni Aurora ay classic pattern na nakikita namin sa elder abuse cases. Ang mga perpetrators, lalo na kapag family members, gumagamit ng psychological manipulation tactics bago mag-proceed sa mas direct na coercion. Insidious ito dahil disguised bilang loving concern. At ang moment of revelation, tanong ni Catherine, kailan mo nagdesisyon na i-expose ang katotohanan tungkol sa financial situation mo? Ito ang tanong na alam kong darating. Ang isa na nangangailangan ng paliwanag sa pinakamahirap na desisyon ng buhay ko. Ang sampal, sagot ko ng simple. Nang sampalin ako ni Julieta sa gitna ng ballroom sa harap ng 130 tao, dahil tumanggi akong ibigay ang susi ng kondo ko. Alam ko na lumagpas siya sa linya na hindi ko mapapansin. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na hindi na ito tungkol sa pagprotekta sa pamilya ko mula sa consequences ng actions nila. Tungkol ito sa pagprotekta sa sarili ko mula sa patuloy na abuse. Nagpatuloy ang interview ng 45 minuto. Sumasaklaw sa lahat ng aspects ng kwento ko. Nagkwento ako tungkol sa desisyon na mamuhay ng simple para protektahan ang privacy ko. Tungkol sa taon ng lihim na financial support na ibinigay ko. Tungkol sa conspiracy para i-declare akong incompetent. At tungkol sa legal battle na sumunod. Bawat sagot ay dinisenyo, hindi lang para ikwento ang kwento ko, kundi para i-educate ang iba tungkol sa warning signs at available resources. Ginang Santos, sabi ni Catherine malapit sa dulo ng program. May message ka ba para sa anak mo kung nanonood siya ng interview na ito ngayong gabi? Ito ang pinakamahirap na tanong. Ang isa na pareho kong natatakot at inaasam. Tumingin ako ng diretso sa kamera. Alam na may chance na nanonood si Eduardo. Eduardo, kung nakikinig ka rito, gusto ko lang malaman mo na mahal pa rin kita. Palagi kitang mamahalin dahil anak kita. Pero ang pagmamahal sa isang tao ay hindi nangangahulugan ng pagpayag na abusuhin ka. Ang pagmamahal sa isang tao ay hindi nangangahulugan ng pagkapit ng dignity mo para sa convenience nila. Ang pagmamahal sa isang tao ay hindi nangangahulugan ng pagiging victim ng greed nila. Ang mga pinto ng puso ko ay palaging bukas para sa iyo. Patuloy ko, nararamdaman ang luha na nagsisimula ng tumulo sa mga mata ko. Pero tanging kung makakapasa ka roon, bilang honorable na lalaking sinubukan kong palakihin kang maging. Tanging kung makakatingin ka sa akin sa mata at tatanggap ng full responsibility sa actions mo. Tanging kung mapapatunay mo na natuto ka na ang pamilya ay binubuo sa pag-ibig at respeto, hindi sa opportunism at manipulation. At para sa lahat ng nanonood na nakikita ang sariling kwento sa akin, dagdag ko, lumilingon sa mas malawak na audience. Gusto ko lang malaman ninyo na may karapatan kayong tratuhin ng may dignity, kahit anong edad ninyo. May karapatan kayong gumawa ng sarili ninyong desisyon tungkol sa pera ninyo, tahanan, buhay. May karapatan kayong mag-set ng boundaries sa family members na masama ang trato sa inyo. At may karapatan kayong humingi ng tulong kapag nilabag ang mga boundaries na iyon. Nang mag-off ang kameras, sumabog ng applause ang studio mula sa production crew. Niyakap ako ni Catherine nang may luha sa mga mata. Aurora, isa iyan sa pinakamahalagang interviews na ginawa ko. Magbabago ito ng buhay. Tumango ng may pagmamalaki si Carlos. Alam na nag-achieve kami ng higit pa sa panalo ng legal case. Nang gabing iyon, habang nagdo-drive pabalik sa kondo ko kasama sina Joseph, Lucia, at Amelia, mas naramdaman ko ang kapayapaan kaysa sa maraming taon. Nai-reveal ko ang kwento ko. Nag-defend ako ng katotohanan ko. At ginamit ko ang sakit ko para tulungan ang iba. Kahit ano pang dala ng future kay Eduardo, alam ko na ginawa ko ang tama. Aurora, sabi ni Lucia mula sa backseat, napaka-proud ko sa'yo. Ginawa mong proteksyon sa libo-libo ng tao ang pinakamasamang karanasan ng buhay mo. Rung ang mga salita niya sa puso ko habang nag-arrive kami sa bahay. Ang kondo na dating pinagnanasahan ni Julieta ay tunay na naging home ulit. Hindi dahil nanalo ako ng legal battle, kundi dahil sa wakas natutunan kong pahalagahan ang sarili ko ng sapat para humingi ng respeto na deserving ko.
Natuklasan ko na minsan ang tanging paraan para isave ang isang relationship ay ang maging handa na mawala ito. At habang naghahanda ako para sa pagtulog ng gabing iyon, alam ko na nagset ako ng pinakamahalagang halimbawa ng buhay ko. Na hindi huli ang oras para lumaban para sa sarili mo. Na hindi ka gaanong matanda para humingi ng dignity at na ang tunay na pag-ibig minsan ay nangangailangan ng pinakamahirap na desisyon. Natapos ang kwento ko, pero ang buhay ko ay muling nagsisimula. 2 taon na ang nakalipas mula ng gabing iyon na naghati ng buhay ko sa before at after. Habang sinusulat ko ang mga linya na ito, nakaupo ako sa parehong balcony kung saan dating nagdidilig ako ng mga halaman at nagre-reflect sa tahimik na humiliations na akala ko kailangan kong tiisin dahil sa pag-ibig ng isang ina. Paano nagbago ang hitsura ng mundo kapag sa wakas ay naghanap ka ng lakas na maglagay ng presyo sa dignity mo? Nagsimula ang umaga na gaya ng lahat sa nakaraang 18 buwan. Sa tawag mula kay Carmen, ang koordinator ng Aurora Santos Foundation para sa proteksyon ng seniors. Nagdesisyon akong gamitin ang pangalan ko para sa charitable organization na itinatag ko gamit ang bahagi ng redirected inheritance ko. Aurora, may 23 bagong cases kami ngayong linggo. Imporma sa akin ni Carmen nang may halo ng lungkot at determinasyon na taglay ng mga tumatrabaho sa field na ito. Lahat ay similar patterns. Mga adult children na nag-pressure sa matatandang magulang para sa property o pera. Bawat kese na dumadaan sa desk ko ay parang salamin ng nakaraan. Kahapon, sinuri ko ang file ng isang 72 anyos na babae na kumbinsido ng anak na ibenta ang bahay para sa sariling ikabubuti. Kalaunan ay natuklasan na ang pera ay nag-finance ng failed business at bakasyon sa Europe. Ang araw bago kahapon, isang 69 anyos na lalaki na ang mga kambal ay emotionally blackmailed. Kung hindi mo kami ipapahiram ng 3 milyon, hindi mo na makikita ang mga apo mo. Hindi nawawala sa akin ang irony. Ginawa kong pinakamahalagang life purpose ang pinakamasamang personal experience ko. Natulungan ng foundation ang higit 400 seniors na mabawi ang control sa finances, properties, at pinakamahalaga, self-esteem nila. May specialized lawyers, social workers, psychologists, at support system na nais ko sana mayroon ako nang nag-iisa at litong-lito ako. Si Joseph ay nanatiling pinakamalapit na kapitbahay ko. Bagamat ngayon ay vice president din siya ng foundation. Ang 72 taon niya ay puno ng renewed energy mula nang magsimula siyang magbigay ng lectures tungkol sa pagdetect ng family manipulation. Aurora, sabi niya sa akin noong isang linggo habang sinusuri namin ang cases, hindi ko inakalang ang golden years ko ay mag-include ng pagiging detective para sa dysfunctional families. Pero ito ang pinakamagandang adventure na nagkaroon ako. Lumipat si Lucia sa katabing unit 1 taon na ang nakalipas. Pagkatapos ng divorce niya mula sa marriage, na 8 buwan lang ang natagal. Nagdesisyon siyang kailangan niyang malapit sa pinakamatapang na taong kilala niya. Ang pagiging educational director ng foundation ay nagbigay sa kanya ng purpose na hindi niya natagpuan sa career niya bilang traditional teacher. Tita Aurora, madalas niyang sinasabi sa akin, itinuro mo sa akin na minsan ang tunay na pamilya ay hindi galing sa dugo, kundi sa mga pumipili na igalang ka ng walang kondisyon. Ang tagumpay ng public story ko ay nagdala ng unexpected consequences. Ang libro na sinulat ko kasama ang investigative journalist ay naging national bestseller. Kapag masakit ang pag-ibig, lumalaban ang isang matandang babae, ay nagbenta ng higit 200,000 copies. At lahat ng royalties ay diretso sa foundation. Ang mga letters na natatanggap ko mula sa readers ay living testimonies na ang experience ko ay rung sa libo-libo ng tahanan kung saan ang katahimikan ang normal. Si Carlos ay nanatiling financial advisor ko. Pero ngayon ay principal accountant din siya ng foundation. Ang experience niya sa paghawak ng legal aspects ng confrontation ko kay Eduardo ay naging invaluable asset sa pagtulong sa iba sa similar situations. Ginang Santos, sabi niya sa amin sa monthly meeting, nabawi na namin ang higit 170 milyon sa properties at savings na illegally nakuha ng abusive family members. Ang tanong na laging tinatanong sa akin, ang isa na lumalabas sa bawat interview at deep conversation ay kung miss ko ba si Eduardo. Complex at masakit ang sagot. Miss ko ang batang dating siya. Ang binatang nagpakita ng flashes ng kindness at honor. Miss ko ang ilusyon ng pamilya na akala ko mayroon kami. Pero hindi ko miss ang huling ilang taon ng manipulation, emotional blackmail, at systematic disrespect. Sumubok si Eduardo na makipag-contact ng eksaktong 3 beses sa 2 taon na ito. Ang una ay 6 na buwan pagkatapos ng interview nang apparently nakita ng ilang co-workers ang show at nagsimula silang magbago ng trato sa kanya. Ang pangalawa ay nang ipanganak ang anak niya, ang apo ko na si Oliver,
14 na buwan na ang nakalipas. Ang pangatlo ay 3 buwan na ang nakalipas nang iwan siya ni Julieta. Kinuha ang babi at kalahati ng kanilang mahinang possessions. Bawat beses na tumawag siya, para sa financial help, hindi kailanman para magbigay ng genuine apology o acknowledge ang harm na nagawa niya. Identical pa rin ang pattern ng pag-iisip niya. Nakikita niya ang problems niya bilang external injustices, hindi bilang consequences ng decisions niya. Ang huling conversation ay hindi hihigit 5 minuto at nagtapos ng sabihin niya, "Nay, mas mahalaga ang pride mo kaysa apo mo." Sumagot ako ng may clarity na nagulat sa akin. "Eduardo, ang dignity ko ay eksaktong kasing halaga ng apo ko. At umaasa akong isang araw ay matutunan niya ang lesson na yan ng mas mabuti kaysa sayo." Ito ang unang beses na naghang up ako sa anak ko. At kakaiba ring liberating. Ang topic ni Oliver, ang apo ko, ay ang tanging isa na makakapagpaiyak pa rin sa akin. 14 na buwan na siya at hindi ako kilala. Nang umalis si Julieta, kinuha niya ang lahat ng family photographs, kasama ang ilang litrato ko sa kanya. Nag-establish ako ng trust fund para sa college education niya na pinamahalaan ni Carlos, na magiging available kapag naging 18 siya. Kahit ano pa ang relationship natin BY din. Siguro, sabi sa akin ni Amelia sa aming weekly dinners, paglaki na ni Oliver, hahanapin niya ang sariling answers tungkol sa nangyari sa pamilya niya. Siguro makikita niya ang courage na makilala ang lola niya para sa kanya. Naging pinakamalapit na confidant ko si Amelia. Lalo na dahil kailangan din niya mag-set ng mahihirap na boundaries sa toxic family members 1 dekada na ang nakalipas. Ang nagpapagulat sa akin sa 2 taon na ito ay kung gaano gumanda ang physical at mental health ko. Sa huling ilang taon kasama sina Eduardo at Julieta, nag-develop ako ng chronic insomnia, constant headaches, at anxiety na nagpapanatili sa akin sa permanent alert. Sabi ng doktor ko, ang current tests ko ay nagpapakita ng stress levels ng babaeng 0 taon ang bata. Aurora, sabi ni Yar Hernandez sa huling check-up ko. Impressive kung paano tumutugon ang katawan kapag na-eliminate ang sources ng toxic stress. Perfect ang blood pressure mo. Restorative ang pagtulog mo. Kahit ang posture mo ay gumanda. Tama siya. Mas matatag akong naglalakad. Mas matigas ang boses ko, at hindi na nanginginig ang mga kamay ko kapag gumagawa ng importanteng desisyon. Nagsara ang flower shop na pinagtatrabahuhan ko 1 taon na ang nakalipas. Pero natagpuan ko ang bagong passion sa community garden na tinulungan kong itayo sa building. Ituturo ko sa ibang matatandang residents ang tungkol sa medicinal plants at organic growing techniques. Ito ay activity na nagko-connect sa akin sa lupa at sa mga taong nagpapahalaga sa accumulated wisdom kaysa tingnan itong obsolescence. Ang current routine ko ay 3 araw sa 1 linggo sa foundation offices, 2 araw na bumibisita sa mga bahay ng seniors na nangangailangan ng emotional support, at weekends na inilaan sa pagsusulat ng 2 libro ko. Ang isa na ito ay magfo-focus sa practical strategies para sa pagdetect at pagpigil ng family financial abuse batay sa cases na hinawakan namin. Ang kondo na dating source ng greed ay ngayon ay space ng peace at creativity. Ginawa ko ang lumang kwarto ni Eduardo sa office kung saan tumatanggap ako ng mga taong nangangailangan ng gabay. Puno ng thank you letters ang mga dingding, photos ng families na tinulungan naming mag-reconcile ng healthy way, at diplomas mula sa universities kung saan nagbigay ako ng lectures. Isa sa pinakamagandang experiences ng panahong ito ay ang pagiging mentor sa ibang matandang babae na nahaharap sa similar situations. Si Margarita, 74 anyos, dumating sa foundation 6 na buwan na ang nakalipas pagkatapos na ibenta ng anak niya ang kotse niya nang walang pahintulot para bayaran ang gambling debts. Nagtrabaho kami ng 3 buwan at noong 1 linggo, nagpadala siya sa akin ng photo na nakangiti siya sa bagong kotse niya na binili niya gamit ang sariling savings pagkatapos ma-recover ang pera legally. Aurora, sinulat niya sa akin sa kanyang letter. Itinuro mo sa akin na ang pagset ng boundaries ay hindi cruelty. Ito ay survival. Itinuro mo sa akin na ang self-love ay hindi selfishness. Ito ay necessity. Itinuro mo sa akin na hindi huli ang oras para lumaban para sa sarili mo. Ang mga salita niya ay nagpapaalala sa akin kung bakit sulit ang lahat ng sakit na ito. Habang nagre-reflect sa 2 taon na ito, naiintindihan ko na ang kwento ko ay walang traditional happy ending kung saan nagre-reconcile ang buong pamilya at happy ever after kami. Pero may mas mabuti ito. May authenticity, reclaimed dignity, at purpose na lumalampas sa personal pain ko. Natutunan ko na minsan ang pinakamalaking demonstration ng self-love ay ang lumayo sa mga insistent na manakit sa'yo. Kung pwede kong isend ang isang message sa past, sa Aurora na pumasok sa wedding ballroom 2 taon na ang nakalipas, sasabihin ko sa kanya,
mag-courage ka. Masakit ang mangyayari, pero sa kabilang side ay naghihintay ang mas authentic na buhay kaysa sa naiisip mo. Naghihintay ang kapayapaan. Ang kapayapaang galing sa pag-alam na hindi mo nahahayaang tratuhin ka ng sinuman na parang disposable. Ngayong gabi, habang natatapos ko ang pagsusulat ng mga reflections na ito, tumitingin ako sa future ng may renewed hope. Bukas, may meeting ako sa mga senador para pag-usapan ang bagong legislation para mas protektahan ang seniors mula sa family abuse. Sa susunod na linggo, mag-inaugurate ako ng 3rd Regional Center ng Foundation. Sa susunod na buwan, magsisimula ko ng documentary series sa topic na ito na magbo-broadcast nationally. Ang buhay ko sa 70 ay mas mayaman, mas meaningful, at mas authentic kaysa sa 68. Natutunan ko na ang pagtatapos ng toxic relationship ay hindi loss, ito ay liberation. Natuklasan ko na ang tunay na pamilya ay napili ng kasingdamot ng mana. At napatunayan ko na hindi huli ang oras para sumulat ng bagong chapter sa sarili mong kwento. Kapag tinatanong ako ng tao kung nagre-regret ba ako sa ginawa ko ng gabing iyon, pareho lagi ang sagot ko. Nagustuhan mo ba ang kwento ko? At saang lungsod ka nanonood? Magkikita tayo sa comments. Kung nagustuhan mo ang kwento, pwede mo akong isupport sa pamamagitan ng super thanks para makapagbigay pa ako ng higit pang kwento na ganito. Salamat ng marami sa sweet support mo. Excited akong sa comments mo tungkol sa kwento. Sa screen, makikita mo ang 2 bagong life stories na sobrang recommend ko. May higit pa sa channel ko. Huwag kalimutan ang mag-subscribe. Magkikita tayo sa susunod na life story na may pag-ibig at respeto.